Love. Salitang sumisimbolo sa napakadaming aspeto ng buhay. Dahilan ng aking saya at lungkot, dalay ngiti minsan ay luha. Para sa akin na minsan na nagmahal at nasaktan nang dahil dito, sa love, tila mahirap nang masagot kung nanaisin ko pang muling sumubok nito. Kung kakayanin ko ang muling sumubok na magmahal. But love has kept me going. Para sa mas maayos at masayang buhay, we all wish for it. The kind of love that we deserve, ang matagpuan ang ating the one. Hindi pa man ako completely moved on, alam kong at the end of the day, may isang taong naghihintay para makipag-celebrate sa akin. Celebration of life. Life well lived because we've been loved. Ikaw ay nariyan at kasama mo akong nangangarap na balang araw ay nasaan na. Nasaan na? Sabi mo hindi ka bibitiw, pero nasaan na? Sa istorya. Mga best, alam natin na we want more of our Boracay Escapade. Kaya ito na ang second part ng ating adventure. Samahan niyo akong kumain, pagpawisan at mag-move on dito lang sa travel show na may hugot, Lost Boy Adventures. Kung na-miss nyo last week ang first part ng ating Boracay Escapade, tara at balikan natin ang ilan sa mga exciting activities na ating ginawa. Talaga namang nabusog tayo sa mga pagkain na inihain sa atin ng Mamitas Grill. Sinubukan din natin ang Boracay Submarine, the first in the Philippines. The underwater world is greeting us very happily. At nakipag-party tayo kasama ng mga turista from different parts of the world sa pub crawl. With the pub crawl then! Bitin ba ba mga best? Get ready dahil ito na ang pagpapatuloy ng ating escapade on the island that never sleeps. Join me as we go all out. Don't worry mga best, what happens in Boracay stays in Boracay. Kilalanin natin ang grupong magre-represent sa bansa sa International Frisbee Competition this year. Let's meet the Boracay Pirates. Number one question, sir. Paano ba siya dumating dito sa Pilipinas and how are we planning to reintroduce it to the Filipino people? The sport actually came here 1998, 1997, somewhere that time. Para kanino po ba yung So, frisbee. Well, actually, it's for everybody naman yung frisbee. Everybody. Yeah, so there are may mga teams na they play for fun. But there are teams like our team, this is a more competitive team. So, pag sumali ka ng frisbee, you have a choice whether gusto mo ng fun games lang or gusto mo yung competitive. So, kung gusto mo ng fun games lang at saka based lang sa availability ng oras mo, then you should join a club na their goal is just to have fun, play. Ganun lang. But if you are, let's say, very competitive and you're really a sportsman, then you have to Join the war. yes, you have to find and join a competitive club. Ano po ang ultimate dream ng Boracay Pirates para sa frisbee? Well, again, yung pinaka-goal talaga namin, the highest goal, not only for Pirates but for the whole Philippines. Parang ang goal talaga natin is maka-gold tayo. Especially now na grass ultimate now is an Olympic sport na starting to 2020. And then eventually susunod na yan, magiging Olympic sport na rin yung beach ultimate. Coach Wendell, 3 words to describe the sport. 3 words. 3 words.
3 words to describe the sport. Well, one, it's fun, Fun, competitive, competitive. and I would say discipline. Discipline, it's because to play in a higher level, you really have to have that discipline. So, kagaya ng so, I think in any sport, no? Yes, Also especially yes. to this one. Mukhang astig ng laruin ng frisbee. But I know it's not that easy, lalo na sa mga first-timer like me. Kaya tara, let's at magpaturo muna tayo ng mga basic moves. Okay, sir. So may dalawang klase tayong throwing. So dalawa muna basic. So yung Ano ang dapat tinatawag na matutunan? Throwing. throwing, catching. Yung grip mo dapat tama. So Paano grip dapat? ganito. So itong force. Yung tatlon na to, dito sa loob. Itong 3 na to. Mm-mm. Dapat nandito sa loob. Mm-mm. Tapos ito, Ito. ganyan. Yan. Easy. So dapat naka-flat lagi yung Flat. disc. Naka-flat siya pagka-throw mo. Yan. 1, 2, 2, 3, go. Yan. Yes. So hindi kita mo gumanon yung disc. Okay. So yan, okay na yon. So iba naman sa backhand. Ito naman yung forehand. Pakita natin, So, sir. ganito. Sige, pakita mo yan. Ganito siya. Tapos yung dalawang na to naka-grip dito. Tapos ito nakaipit. Tapos dito yan. Tapos parang ganun rin, ganun. wrist lang din. O, fini-flick din siya. Okay. Wrist pa rin. Yan. Sige, flick it. 1, 2. Yun! Oh, kita mo ang ganda ng pagkatapong mo gumanon yung disc. Diba? So yung catch naman, dapat yung pancake catch, yung pinaka-sure talaga na catch, pancake catch. Ganun. Yun, Grip oo. siya na ganun. Oo. Para hindi mahuhulog. Okay, let's go! And now, it's time to frisbee! Malakas na stamina ang kailangan para makapaglaro ng frisbee. Kaya naman hanga ako sa mga players na ito na parang hindi napapagod sa pagtakbo at pagtalon at minsan may kasama pang subsob sa buhangin. Sa dadating na laban sa France, hangad namin mga best na maiuwi nyo ang kampyonato. At para sa mga gusto magbigay ng suporta para sa mga Boracay Pirates, here are the details. Up next mga best, matapos ang makaubos lakas na paglalaro ng frisbee, oras na para mag-charge with oh so yummy dishes. It's really nice to dine seeing this view, tong beach na to. Kapit lang mga best, dahil hindi uso ang iwanan dito. Ang sarap po. Sama-sama sa Lost Boy Adventures. Sa istorya Sa istorya At matapos ang sweat-bursting frisbee game, busogin naman natin ang ating hungry tummy dito sa Gypsy Shack Bar and Restaurant. Dito sa Boracay, of course, naturally, madaming mga restaurant na sobrang interesting na nag-serve ng napakasarap na mga food. At andito tayo ngayon sa isa sa pinaka-trending na restaurant dito sa Boracay, ang Gypsy Shack. Andito tayo sa Gypsy Shack para tumikim ng pinaka-interesting na mga food, kasing interesting ng place. Hindi ka na, sobrang excited na ako. Let's go! So we are here with Bess Abby, owner of Gypsy Restaurant. Hello. Right. First, Miss Abby, can you tell us something about the name Gypsy? I thought kasi at first kala ko yung Gypsy as in Gypsy, Yes. pero parang combination pala siya of what? Is it combination of Gypsy and sea? Sea, yes. Why, Kasi what's with the name? when we thought about the name, inisip namin na we're gypsies but we're on the island. So, in-incorporate namin na we are from the island, so gypsy. So, play word na lang namin yon. Oh. So,
And it also represents our kind of lifestyle wherein pinili namin talaga to live in the island. So we're originally from Manila, but by choice, we moved here. The interior is really very, very interesting. Siyempre, mas interesting pag nakita mo sa labas. Pag sa pasok mo sa loob, ganda niya. Why? Anong concept nitong place na ito? When we moved to the island kasi talagang na-attract kami bamboo, gano'n, natural. And now na medyo nagiging iba na yung face ng island, we wanted to keep it natural. No? So para maiba naman, kumbaga maalala ng mga bibisita sa isla yung dating Boracay. Kaya namin naisip na we'll keep it bamboo, yung relax lang, chill. Ganon yung gusto namin na vibe. How about the food? Can you tell us about Food, of course, we wanted to offer yung authentic Filipino talaga. Kasi yung mga pumupunta naman talaga sa island, even the foreigners, they look for, ano ba yung masarap na Filipino food? So, we have yung mga Filipino favorites, like your crispy pata, lechon kawali, bulalo, yung mga ganon. And seafood, definitely, no? So, yung traditional na pagluto natin, yung garlic prawns, yung crabs, scallops, yan. So, showcase talaga natin yan mamaya. Kaya tara na mga team, it's eating time! And of course, nandito pa rin tayo sa Gypsy Restaurant with the Boracay Pirates! Kapag halimbawa mag-start na yung competition, ano ba yung pinaka-mantra natin? Ano ba yung sinasabi natin, sir? To start, Aba. this team, 1, 2, 3, go! taga-asa ta? Boracay! Taga-asa ta? Boracay! Sino ta? Yes, ayun! Okay, so now we are going to experience their fantastic food in here while talking about the team. Ano ang mga preparations na ginagawa natin before the competition? Marami yun. Meron kaming beach training. Okay. Merong mga water circuit training. Tsaka meron kaming conditioning sa gym. Tsaka yun. Ano yung meron dito sa ribs na to? Ano meron? Parang it tastes really special. Okay, actually, yung ribs natin, ayaw natin siyang i-ruin by over-seasoning it. So, Yes. garlic lang yan, salt, and hinahayaan namin siya talaga na yung flavor niya yung Lumabas mas lumabas. So, tsaka baked siya. Yun yung difference. Yung iba, steamed yung ribs nila, dito baked ang ribs natin. Ano ba yung mga benefits na nakukuha natin pag nag-frisbee tayo? Ano ba? Kasi parang hindi siya masyadong popular syempre, 'di ba? Sa ibang mga ibang crowd. Ano yung benefits na nakukuha natin doon? Nakukuha doon, hindi lang yung physical form mo, pero yung pinaka-importante yun, yung camaraderie ng team. Dito sa Boracay, hindi lamang beautiful beaches ang dinadayo dahil pagsabi ng gabi, buhay na buhay ang nightlife dito. And you know what they say, whatever happens in Boracay stays in Boracay. Even the epic ones. At nandito tayo ngayon sa Epic Restaurant by Day and Exciting Club at Night. So, Epicurean, meaning it's the best of the best of that when it comes to the taste of the food or of the dish. And then beach cuisine, because we're at the beach and we serve grill, we serve basically everything that you can see in the menu, from nachos to barbecues to ribs to we even have a barbecue beer can chicken, which is very famous. Basically, our market is all of the tourists that come and of course the local residents of the island. We just try to be the best that we can be in terms of food, of course, service, and the experience when it comes to also, of course, the furniture and everything else. and of course, nandito tayo sa isa sa epic na restaurants dito sa Boracay. And it's really nice to dine seeing this view, tong beach na to, with all these happy people around us. Okay, so, ang Epic Bar kasi, kiniklaim nila that they have the best ribs
in Boracay. So let's try this one. Possibly, truly the best ribs in Boracay Island. Well, definitely not your ordinary chicken. Sobrang tender ng meat, seems fresh. I love it, I love it, I love it. I love it a lot. And of course, this one is what they call the epic popcorn shrimp. Woo! It's time for dessert. How? Let's dive in. Ito ang kanilang bun feet trifle. Pak! 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 Ang sarap po. The best dessert I've had here in Boracay Island. Hey! Dito po tayo sa Epic Bar and Restaurant. At after ng ating sobrang nakakabusog na and super exciting na mga food kanina for dinner, andito tayo ngayon sa kanilang super hip na bar. Para ma-experience natin ang kanilang napaka-exciting na cocktails. It looks so pretty. Parang ayoko nang inumin kasi it looks so cute. Ganon kasarap, ganon kasarap. And of course, our next drink, Amaretto Sour. This is going to be our canvas. Sarap niya. Cheers! Ito medyo extra special daw tong drink na ito because basta, anong tawag dito? Flaming Lamborghini, sir. Flaming Lamborghini. Lamborghini. Oh, ayun! Wow! Okay na po. Bro, game. Ubos dapat? Wow, hindi ako prepare dito. Naiyak po ako, sobrang sarap. Ang sarap niya actually, at sobrang nahagod yung throat ko. Ano yun yung esophagus ko. Ang sarap niya. Nakakaiyak sa sarap. Naiyak ako dun. Coming up next on Lost Boy Adventures, alamin kung saan the best magstay dito sa Boracay. Talagang no doubt, Boracay is truly one of the best islands in the world. Ito ang isa na hinding-hindi pinagsasawa ang puntahan ng mga turista from around the globe. At kapag nandito ka, saan pa ba the best magstay? Well, La Carmela de Boracay is the place to be. Dito ay damang-dama mo ang bakasyon grande with their executive suites na talaga namang designed for your convenience. Feeling senyorito sa kanilang very spacious rooms. Bukod sa malawak na shore just outside La Carmela, meron din silang swimming pool na talaga namang patok sa mga bagets and bagets alike. At dito, garantisadong happy ang iyong tummy with all the dishes that they serve na totoong rapsa na naka-buffet from breakfast hanggang dinner. Highlight din gabi-gabi ang mga amazing fire dancers.
perfect place to stay talaga dito. Samahan pa yan ng masayang entertainment, patok! Kaya naman di ko maiwasang makikanta din. Period! Kaya naman maraming salamat kay Best Sir Boyso for always accommodating us at sa lahat ng bumubuo ng La Carmela de Boracay. Maliwanag na kinabukasan. Yan ang hatid ng Rio Tuba Nickel Mining Corporation at Coral Bay Nickel Corporation na tumutugon sa mga pangangailangan hindi lamang ng kanilang mga empleyado, kundi maging ng mga indigenous people dito sa Batacasa, Palawan. Ito ang dala ng kanilang tulong na pailaw sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapadaloy ng kuryente sa komunidad na ito ng mga IP Damayon. Parte pa rin ng Social Development and Management Program na pailawan ang 26 na kabahayan ng IP Gamayon dito sa Rio Tuba through Micro Hydropower Project sa tulong ng Rio Tuba Nickel Mining Corporation and Coral Bay Nickel Corporation. So kasama natin si Kuya Ricky para samahan niya tayong pumunta dun sa planta na yun. Tapos yung mga yon, 26 na kabahayan dito sa lugar na to, ang napapailawan, nasusuplayan nyo ng kuryente, ito yun, itong planta na to. So the way I understand it, yung tubig na to nanggagaling sa creek doon, tama? Tapos dumediretso dito, para yun yung parang tinatawag ng micro hydropower, di ba? Para makasupply ng kuryente. Siguro mga ilang taon nyo na rin na gagamit to, no? Itong kuryente na to, di ba? Kamusta naman kayo ngayon? Okay po, maganda rin yun. Kasi may ilaw na kami. Masaya kasi yung mga sa aming mga anak nalilibang sa mga TV. Mayroon na kami napapanood ng mga balita. Sa RTN po, bago TV, sila po nagbigay sa aming ilaw namin sa aming lahat dito sa Damayon. Napakalaking tulong ng micro hydropower plant na ito para mabigyan ng kuryente ang buong komunidad. Dahil sa proyektong ito, hindi na madilim ang gabi ng bawat tahanan dito. Tuwing gabi, masaya po kami kasi may ilaw na po kami. Masasaya na po kami kasi may ilaw na kami. Pero wala kaming appliances. Tama lang sa amin ilaw. Nakakapanood na din ng mga programa sa telebisyon at laging updated ang mga tao dito sa community na malaking bagay para sila ay hindi mapag-iwanan sa mga mahalagang impormasyon na dapat nilang matutunan. Nakakapag-aral na din ang mga estudyante kahit gabi, gaya na lamang ni Marilyn. Ako po si Marilyn Mister, 8 years old, at ako po ay nag-aaral sa Sumbiling po. Tuwing gabi po nakabasa po ako kasi po may ilaw na kami. Ang proyektong ito ay hindi lang nagbibigay liwanag sa bawat kabahayan, kundi nagbibigay liwanag din para sa mas magandang kinabukasan. Tama! Yeah! Yeah! Madalas sa pag-ibig, mahirap tanggapin ng mga salitang, "It's over." Para sa isa tapos na, dun sa isa, hindi pa pala. Yung isa naka-moved on na, pero yung isa, umaasa pa. Umaasa na sa bandang huli, kayo pa ding dalawang may happily ever after. Ang hirap di ba mga bes? Basta ang alam ko dito sa Lost Boy Adventures, if it's bitter at the start, siguradong it'll be sweeter in the end. Kaya kapit lang mga bes, kita-kita ulit tayo next week for more exciting travel escapades dito lang sa show na nangunguna pagdating sa hugot, Lost Boy Adventures.